So, hi everyone! It's another vlog. So, for today's episode ay isa na naman tayong bahay serye episode. So, ito na yung panglimang video sa bahay serye ko. Ito na yung pinakahihintay na update. So, bago ko yung simulan, ayan, habang nagwa-vlog din or kukwento ako guys, kakainin ko na rin itong mangga na nabili ko sa palengke kanina. Ang laki-laki niya guys. And nagulat ako sa presyo kasi pagkatimbang, hindi kasi ako nagtanong kung magkano na yung kilo ng mangga. Eh, syempre ngayon, hindi na season ng mangga. Gulat ako, pagtimbang niya 80 pesos. Pero ang laki naman kasi niya. So, ayan. Sana worth it, sana masarap, sana matamis. Tamis ng aking ibabalita for today's video. Ayan. So, hihiwain ko muna para habang nagkukwento ako, kumakain ako. So, ayan. I'm back. Nahiwa ko na guys ang ating malaking mangga. So, favorite fruit ko talaga ang mangga ever since. Kaway-kaway dyan sa mga mahilig sa mangga. So, ang ganda ng loob niya. Sana naman masarap nga kasi 80 pesos. So, subo muna ako ng isa. Bago natin simulan yung aking good news. Hindi siya sobrang tamis. Pero okay na siya. Okay naman siya. Ayoko rin naman sa mangga yung sobrang tamis, guys. Mas okay na sa kanya yung ganitong parang may konti pa siyang asim. Pero sarap. Okay na rin siya for 80 pesos. So, ayun na nga, back to the kung ano ba yung i-discuss ko or ibabalita ko sa araw na ito. So, na-approve na guys, finally. Na-approve na ang aming home loan, housing loan sa Pag-ibig. So, kung napanood nyo yung mga vlogs ko, bahay serye vlogs, nagpa-reserve kami noong July 6. And then, naka-receive kami na approve na yung loan. Naka-receive kami ng message sa developer namin noong November 6. So, July, August, September, October, November. So, 4 months. Exactly 4 months. Na-receive namin yung balita na approve na yung aming home loan. Take out na yung bahay na kinuha namin sa Pag-ibig. Actually, ang na-expect namin is mas earlier siya mati-take out. Kasi parang nung nag-sign kami nung August 22, dun sa vlog ko, ganyan, ang sabi, yung processing is pinakamatagal na yung 2 months. Pero ang nangyari nga nung October 22, kasi nag-sign kami nun ay August 22, ang ika 2 months nga dapat is October 22, 'di ba? So, noong October 22, nag-follow up kami dun sa sales admin ng developer. Na ano ng update, ganyan. Tapos, ang sabi, parang processing pa, on process pa. So, tinanong namin, kailan po ba napasa yung application namin? Kailan ba siya na-endorse sa Pag-ibig? Akala namin, guys, nung nag-sign kami nung August, kumbaga, siguro mga September, ganyan, napasa na nila sa Pag-ibig. Ang nangyari pala, October 16 pa napasa. October 16 lang napasa yung application or na-endorse yung account namin. So, sabi namin, kung 1 to 2 months pa after nung pagpasa, nung aming application, kailan pa ma-approve yung loan, 'di ba? So, nag-expect kami na sabi namin na kung baka November or December pa yung approval. So, ayun, medyo nalungkot kami nung asawa ko, diba? Kasi, kumbaga, minadali na yung down payment namin. Kasi nga, gawa na yung bahay, diba? Ready na siya. So, kailangan lang isubmit yung mga requirements. Tapos, yung payment, kailangan matapos na yung down payment namin na 180,000 nga, natapos na namin siya ng 3 months. So, parang ni-expect na namin na mas mabilis din yung process. Pero, kumbaga,
right timing na rin naman. And okay na rin sa amin yun. At least 4 months, 'di ba? Yung naging processing. Hindi lahat ng nagpa-process ganun. Especially yung mga pre-selling pa yung mga kinukuha, 'di ba? Matagal talaga. Yung sa amin lang, nagkataon lang na mas maaga siya kasi nga tapos na yung bahay. So, nung natanggap nga namin ng November 6 yung advice ng developer na approve na, take out na, sinabi doon yung process ng kung paano siya yung next na process, yung turnover, ganyan. So, ang daming process kailangan gawin. So, meron pa pala kaming kailangang isettle na loan differential or loan difference, ganyan. Tapos yung mga RPT, real property tax. Kailangan namin siyang bayaran bago kami mag-proceed sa turnover process. So, binayaran namin siya. Ang binayaran namin, guys, is 8,600 plus pa. So, hindi ko masyado in-expect na ganun kapapalakalaki yung kailangang bayaran. Kasi yung move-in fees namin is libre na. So, ayun, medyo na-disappoint ako. Kasi kung ganun pa pala kalaki yung kailangan namin bayaran na loan differential, ganyan, eme. Tapos, yung real property tax naman is ang unting halaga lang, konti na lang siya. So, ayun, syempre, para ma-turn over, kailangan namin siyang isettle. And then, after namin mabayaran, ang sabi sa amin ay mga 3 to 4 weeks pa daw yung turnover. So, kami naman, ang iniintay naman namin is yung message or email mismo from Pag-ibig na approve na, 'di ba? Kasi doon namin makikita yung housing loan number namin, kailan ba yung monthly amortization namin, yung due date namin, and how much ba talaga yung monthly amortization namin. So, after 1 week, November 11, actually 9 PM, parang ganyan, nakahiga na kami nung asawa ko. Biglang sabi niya, ay, may nag-text, ayan na si Pag-ibig. And finally, ayan, kinongratulate na kami. Ito yung housing, binigay na yung housing loan number namin, kung saan kami magbabayad, yung mga pwedeng maging mga modes of payment, and then yung aming monthly amortization. Yung monthly amortization namin ay 3,148 pesos and 49 centavos. So, parang ayun din yung binigay na computation sa amin before. So, ayun na sunod. Yung rate namin, interest rate namin is 6.25. So, same sa bank, nagre-reprice din naman daw sa Pag-ibig. So, yung magiging first repricing namin ganyan is after 3 years. So, sana naman hindi ganun ka taas yung i-reprice. Kasi sa bank, since I'm working as a bank, nag-handle ako ng home loan, ganyan. Medyo mataas kasi yung kapag nag-reprice, no? So, sa mga may Pag-ibig loan dyan, comment down below po kung paano ba yung pagre-reprice sa Pag-ibig. Wala akong idea kung gaano kalaki. Ang alam ko lang is maximum ata ay 9% sa Pag-ibig. Sa amin kasi sa bank, medyo malaki. 'Di ba? So, sana hindi ganun kalaki. And then, ayun, so, ayun yung update ko sa Bahay Serye. Approved na yung loan. We are just waiting for the turnover of our house. And, sa susunod na pag-vlog na Bahay Serye ko, syempre, yung turnover na, yung magiging vlog natin. So, we're hoping na sana, bago matapos tong November, ma-turn over sa amin yung bahay. Kasi syempre, mag-a-apply pa tayo ng kuryente, ng tubig. So, sana ma-turn over siya sa amin bago matapos yung November. Hoping. Kung hindi man first week ng December. Gusto sana kasi namin sanang dun magpasko, bagong taon, di ba? Pero kung hindi man abutin, kasi syempre yung processing rin ng kuryente, tubig, ganyan, baka matagal din. So, alam ko naman, lahat ay may perfect timing. So, ayun na lang muna yung update ko sa aming Bahay Serye.
So, thank you for watching, guys!